Pananampalataya at gawa ay parehong mahalaga sa ikaliligtas. Ito ang paksa na tatalakayin natin sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-hit ang notification bell para sa mga bagong upload na videos. Pananampalataya at gawa ay parehong mahalaga sa ikaliligtas. Kaligtasan, isa ito sa mga pangunahing hinahangad ng mga tao sa pag-anib sa alinmang relihiyon o iglesia. Ito'y mabuti at marapat, gayunman, upang ang kaligtasan ay matamo. Hindi sapat na ang pananampalataya kay Kristo ay ipinapahayag o sinasabi lamang sa Kanya na gaya ng itinuturo ng ibang mga tagapangaral ng ibang pangkati ng relihiyon. Kailangan din na ang kanyang ginagawa ay sang-ayon sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol na mababasa sa Biblia. Itinuturo ng mga apostol kung ano ang dapat gawin ng tao para maligtas, ganito ang sinasabi nila. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Gawa Kapitulo 16, versikulo 30 hanggang 31. Mabuti na ang tao ay maging mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito ay talagang kailangan sa ikaliligtas. Subalit, hindi nangangahulugan na wala ng iba pang kailangang gawin upang matamo ang kaligtasan. Sa katunayan, ang bantay bilangguan na sinabihan ng mga apostol na sumampalataya upang maligtas ay inaralan nila at binautismuhan pati na ang kanyang sambahayan. At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At sa kanya ay sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nang-asa kanyang bahay, at sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Gawa Kapitulo 16, versikulo 31 hanggang 33. Kaya, hindi totoo na sapat ng sumampalataya lamang at maliligtas na. Kailangan ay mapang-aralan at bautismuhan ng mga sinugo ng Diyos gaya ng mga apostol. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang may utos na ang inaralang sumampalataya ay dapat bautismuhan upang maligtas. At sinabi niya sa kanila, "Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. Kung gayon, malinaw na hindi sapat na sumampalataya lamang ang tao upang maligtas. Dapat na ang tao ay aralan ng ebanghelyo at ang sumampalataya ang siyang babautismuhan. Ang gayon ang siyang maliligtas. Ang mga inaralan na binautismuhan ay iniukol o ginawang sangkap ng isang katawan, na ito ang iglesia na pinangunguluhan ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo, Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 13 New Filipino Version, Colosas Kapitulo 1 versikulo 18, Roma 16:16 New Filipino Version. Sa iglesia ni Kristo, isinasangkap o umaanib ang mga sumasampalataya na tumanggap ng bautismo upang maligtas. Kung gayon, ang gawang pag-anib sa tunay na iglesia ay kailangang gawin ng tao upang siya ay maligtas. May itinuturo din ba ang Diyos kung paano maliligtas ang tao? Ang itinuturo ng Diyos para maligtas ang tao ay ipinahayag ng mga apostol. Ganito ang sinasabi. Kung gayon, sila nagalak na tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan, at sa araw ding yaon ay idinagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Pinupuri ang Diyos, at nagtatamo ng kagandahang loob ng lahat ng tao, at idinagdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas. Gawa Kapitulo 2 versikulo 41, 47, King James Version. Ang tanong ng iba, hindi ba magagawa ng Diyos na ang tao ay iligtas kahit walang iglesia? Tiyak na hindi ito gagawin ng Diyos dahil ibinigay na niya ang utos sa nais maligtas, ang pumasok sa iglesia gaya ng ipinahayag mismo ng Panginoong Hesukristo. "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas." Juan Kapitulo 10 versikulo 9 Revised English Bible. Maliwanag ang itinuturo at ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Ang sinumang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Dapat nating matandaan na upang matamo ng tao ang kaligtasan ay dapat nating sundin at sampalatayanan ang ebanghelyong ito.
Kapag sinampalatayanan ang ebanghelyong ito ng Panginoong Hesukristo ay tatanggap tayo ng bautismo, at kapag natanggap ang bautismo ay maliligtas. Kung gayon, ang dapat gawin ng taong nais maligtas ay hindi sasampalataya lamang, kundi sasampalataya na susunod sa ipinagagawa ng Panginoong Hesukristo na pumasok sa loob ng kawan. Alin ba ang kawan na dapat pasukan ng taong sumasampalataya para maligtas? Nilinaw ito ni Apostol Pablo na nakasulat sa Biblia. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga ketiwala, upang pakinin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Gawa Kapitulo 20 versikulo 28 Lamse Translation. Ang kawan ayon kay Apostol Pablo ay ang Iglesia ni Kristo na binili o tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Kung gayon, ang ibig sabihin sa sinabi ni Kristo na pumasok sa loob ng kawan ay ang pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Baka itatanong o iniisip ng iba, bakit kailangan pang pumasok o umanib sa Iglesia ni Kristo? Ang sagot ay dahil sa ito ang ipinag-uutos ng Panginoong Hesukristo na dapat gawin ng tao at ang Iglesia ni Kristo ang tinubos niya ng kanyang dugo nang mamatay siya sa krus. Mahalaga ba na mapabilang pa sa Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo para maligtas ang tao? Oo, ito ay napakahalaga, dahil ang napabilang sa mga natubos ng dugo ni Kristo ay napawalang sala o napatawad sa kasalanan at maliligtas. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 14. Ang dugo ni Kristo ang maglilinis ng ating budi sa mga gawang patay o ang kapatawaran ng kasalanan. Mahalaga na ang tao ay mapatawad sa kasalanan dahil ayon kay Apostol Pablo. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Roma Kapitulo 5 versikulo 8 hanggang 9 Magandang Balita Biblia. Ang napawalang sala o ang napatawad sa kasalanan ay tiyak o siguradong maliligtas sa puot ng Diyos o sa araw ng paghuhukom. Sa kabilang dako, ganito ang tiniyak ng Panginoong Hesukristo sa mga taong hiwalay sa Kanya o hindi kabilang sa Kanyang katawan o sa Kanyang iglesia kahit pa sabihing sila ay sumasampalataya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa, kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at manggasusunog. Juan Kapitulo 15 versikulo 5 hanggang 6. Ang mga hiwalay kay Kristo ay ang mga taong walang kaugnayan sa Kanya. Hindi niya sanga o hindi kaanib sa Kanyang iglesia. Tiniyak ni Kristo na ang mga hiwalay sa Kanya ay walang magagawa, wala silang magagawa para maligtas sapagkat sila ay matatapong katulad ng sanga, matutuyo, mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at manggasusunog. Kung gayon, hindi sila maliligtas. Sa makatuwid, aral ng Panginoong Diyos, ni Kristong Panginoon, at ng mga apostol na ang mga taong sumasampalataya ay dapat na pumasok sa Iglesia ni Kristo upang maligtas.